Ating mundo ay punong-puno ng kabalisahan. Maraming dahilan upang mawala ang kagalakan ng isa o mawala ang pagiging masaya ng isa. Ang isa dito ay yung pagkakasakit, nariyan yung kawalan ng trabaho, mga iba pang problema, kasama na po ang pag-aasikaso sa mga anak. Pero bilang lingkod ng Diyos na Jehovah, may karagdagan pa bukod sa mga binanggit nating iyan. Nariyan din yung pag-uusig, pagsalansang ng mismong kapamilya dahil sa ating pananampalataya. Kaya't ang tanong sa atin, talaga bang posible na maging masaya kahit marami tayong problema sa ngayon? Ang sagot ay oo. Ang pangunahing dahilan ay sapagkat sino ba yung ating pinaglilingkuran? Walang iba, ayon sa binabanggit ng 1 Timoteo 1:11, walang iba ang masayahing Diyos na si Jehovah. Isang maligayang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Kumusta ang Panginoong Jesus? Sa ulat ng Kawikaan 8:30-31, binanggit na siya ay masayang masaya. Sa ulat naman ng Job 38:7, binanggit yung mga anghel din. Sila ay sumigaw ng papuri. Sila ay humiyaw ng may kagalakan. Kaya ang Diyos na Jehovah, ang Panginoong Jesus, ang mga anghel ay talagang masaya. Pero, may dapat pong isaalang-alang sa bagay na ito. Ating bibigyan pansin ang ilang taludtod dun sa awit 100. At pansinin sa awit 100, ang taludtod ay 1 at 2. Ganito ang ating mababasa. Awit 100, ang taludtod ay 1 at 2. Kung nariyan na kayo, ay pwede natin bigyan pansin kasama ang ating mga bisita, mga interesado. Ang sabi, buong lupa, humiyaw kayo kay Jehovah dahil sa tagumpay. Maglingkod kayo ng masaya kay Jehovah. Lumapit kayo sa harap niya at humiyaw sa kagalakan. Marahil habang binabasa natin kanina yung talata tungkol sa Panginoong Jesus na siya ay naging masaya, pansinin doon sa ulat na iyon, naging masaya ang Panginoong Hesus sapagkat siya ay nasa piling ng Diyos na Jehovah. Sa katulad na paraan dito sa ating binasa doon sa awit 100, binanggit na kapag tayo ay maglilingkod kay Jehovah, magiging masaya tayo. Kaakibat ng paglilingkod sa Diyos na Jehovah ang pagiging masaya. Oo, kung malapit ka sa Kanya, magkakaroon ka ng maraming dahilan para maging masaya. At tiyak na sasang-ayon tayong lahat na posible ito. At marahil nasagot nyo sa inyong sarili ang tanong na bakit nagiging masaya tayo kapag naglilingkod tayo kay Jehovah? Una, nilalang tayo para sambahin ng Diyos. Hindi gawin kung ano yung nasa gusto natin lamang. Sa halip, pag ginagawa natin kung ano ang gusto ni Jehovah, nagiging masaya tayo. At sa katunayan, ang paglilingkod sa Kanya ay kailanman hindi ito nagiging isang pabigat. Hindi ito pabigat. Sa halip, ito ay nakagiginhawa at nagpapalakas sa atin. Sa paanong paraan? Una, binibigyan ni Jehovah ang mga lingkod niya ng banal na espiritu at tumutulong ito sa ating lahat upang maging tunay na masaya. Bakit nasabi natin gayon? Sapagkat, unang-una sa lahat, hindi tayo pinanganak na may gayong kagalakan na parang masaya agad na naglilingkod sa Diyos na Jehovah. Sa katunayan nga, diniin agad natin sa pasimula ng pahayag na talagang maraming nag-aalis ng kagalakan. Hindi otomatikong nagkakaroon ng kagalakan. Oo, ang tunay na kagalakan ay bahagi ng bunga ng banal na Espiritu ng Diyos at sa tulong ng Espiritu ng Diyos, lubusan nating malililang ang katangiang ito, ang bagong personalidad na magkaroon ng kagalakan. Binibigay ito ni Jehovah sapagkat nais niya na hindi basta mabuhay lang tayo. Sa katunayan, ang ilagay ng Diyos ni Jehovah ang unang mag-asawa doon sa paraisong lupa, inihanda niya muna ang buong tinatahan ng lupa na kumpleto sa pangangailangan ng unang mag-asawa. Lahat ng magpapasaya sa kanila, ibinigay niya ito. At hindi naman ibig sabihin kapag di na tayo sakdal, ay mawawala na ang kagalakang iyon. Andyan pa rin ang Diyos ni Jehovah bilang ating maibiging Ama na naglalaan ng lahat ng ating
pangangailangan. Oo, hindi lang basta sa material na paraan. Ang Diyos ni Jehovah isang napakamaibiging pastol, mabait na pastol na nagmamalasakit sa mga tupa at sa pastulan niya. Sa mga nakalipas na linggo ay patuloy na idinidiin sa atin na bilang isang maibiging pastol, ilalaan niya ang ating pangangailangan. At siguradong naramdaman niyo iyan, mga kapatid, at ating mga interesado sa ngayon, naramdaman niyo kung paanong tinutulungan kayo ng Diyos ni Jehovah na maging masaya. At tinutulungan tayo na maharap ang mga problema na kinakabahala natin. Inaalis niya ba ang problema? Hindi. Hindi niya aalisin ang problema. Bagaman may pagkakataon, nagugulat tayo, nagkakaroon ng solusyon. Pero ano yung pinapanalangin natin? Natulungan tayo na makapagbata at masaya pa rin makapaglingkod sa Diyos na Jehovah. Kaya't ano ang dapat natin gawin? Dapat maging masaya sa pagpuri at pagpapasalamat sa Diyos na Jehovah. Sa pagpapatuloy ng ating pagbibigay pansin sa awit 100, tutungo naman tayo dun sa taludtod na ika-4. Awit 100, ang taludtod ay 4. Pumasok kayo sa mga pintuang daan niya at magpasalamat. Sa mga looban niya at pumuri, magpasalamat kayo sa Kanya, purihin ninyo ang pangalan niya. Dahil mahal tayo ni Jehovah, gusto natin siya na purihin natin siya at pasalamatan. Lagi nating nabubulay-bulay ang lahat ng ginawa ng Diyos na Jehovah para sa atin. Pagkakataon naman natin ngayon, pakita ang pasasalamat sa lahat ng kagandahang loob niya. Sa katunayan, ang awit 100 ay isang awit ng pasasalamat. Kapag siguro yung kinilik nyo kanina, yung pinakataludtod 100, makikita nyo agad yung superscription na nakalagay, ito ay isang awit ng pasasalamat. Kaya, nais ng Diyos ni Jehovah na maging mapagpasalamat tayo upang maging lalo tayo maging masaya. May pagkakataon tayong purihin ang Diyos ni Jehovah sa paanong paraan? Katulad dito, sa pagpupulong na ito. Hindi ba ini-imagine nyo palang dadalo na kayo sa pulong, excited na kayo? Makikita nyo ang mga kapatid. Naalala nyo mga kapatid na nagpapakita ng mabubuting halimbawa sa inyo at pampatibay loob sa inyo. So excited kayong dumalo sa pulong. Ito man ay sa actual na Kingdom Hall na nakikita ang mga kapatid face to face. Kaya lang dahil sa ilang kadahilanan, ang ilan ay kasama natin sa Zoom meeting. Kasi ang ilan may sakit, ang ilan naman may kapansanan. Pwede pa rin naman maging masaya. Ang mahalaga, nasa pagpupulong kasama ang bayan ng Diyos ni Jehovah. At kanina, dito sa pagdalo sa pulong, hindi pa nagkaroon tayo pagkakataon makapagkumustahan, makapagpatibayan sa isa't isa. Nung nagsimula ang pulong, matapos ang paghahanda nitong mabuti para sa ating lahat, mayroong awit ng papuri kay Jehovah. Hindi ba't paglalaan ni Jehovah ito? Marahil nung lumabas yung bagong awit na ito, sa katunayan, nakita natin sa Aklat Awitan nung nakaraang week, yung mga awit sa konbensyon, kasama na sa ating inaawit sa mga pagpupulong. At habang inaawit ito, daman-daman natin yung pag-ibig ni Jehovah. Sa katunayan, parang pinapaliwanag na ng mismong awit yung ating pahayag sa umagang ito, na kahit may mga suliranin, may mga problema, maaring maging masaya sa pagpuri sa Diyos ni Jehovah. At mamaya may pagkakataon ng lahat na magpumuri pa sa pamamagitan ng pagkokomento. Tiyak na naghanda kayo mabuti sa pagkokomento, kaya't yung mga may ikling komento ibinibigay ninyo, nagpapasaya ito sa mga makikinig na mga kapatid. At hindi ba alam na kahit ang mga konduktor sa pag-aaral ng bantayan, nagiging masaya rin. Kapag nagtataasan ng kamay, tapos nagkokomento ng maikli, hindi siya nahihirapan sa pagtalakay. Napapasaya nyo ang konduktor natin. Paano kung naghanda ka ng komento mo? Pagkatapos, hindi mo maitaas ang kamay mo sa nervyos mo. Ibig sabihin, naging walang saysay ang iyong komento o pag pinaghanda ang ito? Hindi. Nakikita ni Jehovah ang effort mo upang ihanda ang komento mo. Marahil, sa tulong ng pananalangin mo sa Diyos ni Jehovah, bibigyan ka ng lakas ng loob
na talagang magtaas ng kamay. At kahit maikling sagot, hindi naman siya pahabaan. Ang pagpuri kay Jehovah ay mula sa puso, hindi lang mula sa labi na para bang kung ano ang sinasabi mo. Nasa puso pa lang nababasa ni Jehovah ang pagnanais mong purihin ka. Sa paanong paraan pa tayo makakapuri kay Jehovah? Kasama na rito ang binabanggit ng Hebreo 13:15 na ang sabi, sa pamagitan niya, lagi nawa tayo maghandog ng papuri sa Diyos, ang bunga ng mga labi natin na naghahayag sa mga tao ng pangalan niya. Kaya bukod sa pagpuri, sa pag-awit, sa pagkokomento, dito sa ating pagpupulong, yung pagpuri ng pangalan ng Diyos na Jehovah sa lahat ng tao, ginagawa ang buong makakaya upang ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos na Jehovah sa lahat ng tao. Ito ay isang paraan ng ating pagpuri sa Kanya. At hindi ba't kahit maraming tao ang hindi tumutugon ng positibo sa ating pangangaral. Pag mangangaral ka, anong nangyayari? Ikaw ay napagsasarahan ng pinto. Napagsasalitaan ng hindi maganda. Nasubukan niyo na ba na ipit ang iyong daliri pagsara ng pinto? Wala kayong kamalay-malay. Sabi nga, hindi ka nakaporma. Naipit ang iyong kamay. Napahabol sa aso. O bagaman hindi naman lahat mararanasan ito. Pero lahat ng ito, posibleng mangyari sa isang lingkod ni Jehovah. Mawawala na bang kagalakan mo? Maghapong nasa init ka? Hindi. Baka inisip mo, ako wala akong Bible study. Hanggang ngayon, wala akong natutulungan mabautismohan. Hindi ako masayang maglingkod kay Jehovah. Ganun ba ang tingin ng Diyos ni Jehovah sa'yo? Tandaan natin, ang bunga natin ay hindi paramihan ng natulungang mabautismohan o magkaroon ng maraming Bible study. Bagaman gusto mo, maraming matulungan mag-Bible study. Pero ang pangunahing bunga na mahalaga sa Diyos ni Jehovah ay yung sigasig mo, yung effort mo na ginawa para paghandaan ang iyong paglilingkod o pakikibahagi sa gawaing pangaral, pananalangin, pag-research, at paghahandang mabuti kung paano ka makakapangaral ng mabuti sa pamagitan ng pagsunod sa mga mungkahi, pagsama sa may mahuhusay, may gulang na mga kapatid, at laging nananalangin ng tulong kay Jehovah, ginawa mo lahat ng effort mo. Yun ang sigasig na nais ni Jehovah sa iyo. Yun ang bunga mo, ang sigasig na ipinakita mo sa gawaing ito. Mahalaga ito sa Diyos ni Jehovah. Hindi ito nawawalang saysay. Pansinin ang ulat ng Lucas 11:28. Lucas 11:28. Pero sinabi niya, hindi. Maligaya ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Yung mga tao baka hindi sila makinig. Hindi sila tumupad. Sila ang hindi magiging maligaya. Pero ikaw, tinupad mo ang mismong narinig mo na mahalagang dapat mong gawin, ikaw ay magiging maligaya. Oo, nais natin na talagang lubusang makapagpahalaga. Pansinin ang ulat na ito. Kasi baka nasa isip natin, magiging masaya lang tayo kapag tayo ay nasa mabuting kalagayan. Kunin natin ang sitwasyon ni J. Campbell. Siya ay taga Sierra Leone. Isa siyang babae na nagkaroon ng polio sa edad na 5 taong gulang. Ano nangyari sa kanya? Hindi na makapaglakad, hindi nga halos makatayo, at hindi na makatayo ng lubusan pagdating niya habang tumatanda siya. Anong gagawin niya ni Jay? Kailangan niya maglagay sa kanyang kamay ng sinelas para makagapang. Dahil kapag wala siyang sinelas, yung unang pagkakataon, gumagapang siya, nagkakasugat-sugat ang kamay niya at braso niya, at puro dugo ito. Kaya ginawa niya, naglagay siya ng sinelas para maigapang ang kanyang kamay, yun ang kanyang paglalakad. Pagkatapos, yung braso niya, naglagay ng mga tela, binalutan niya ito. Sa pamamagitan nun, nakakalakad na siya. O yun ang tawag niya, nakakalakad siya. Pero gumagapang siya. Noong edad na 18 years old, talagang pakiramdam niya, wala siyang silbi. Hindi siya masaya. Nagpunta siya sa bakanting lote nila. Sabi niya, para bang gusto ko mapag-isa. Pagkatapos may dumaan na 2 saksi ni Jehovah, 2 lalaki. Pinangaralan siya. Binasa sa kanya ang ulat ng Isaias na walang magsasabi na ako ay may sakit. Natuwa siya ron. Pagkatapos, binasa rin sa kanya ang Apokalipsis 21:4. At binulay-bulay niya ito. Tuwan-tuwa siya habang sinasabi ito ng 2 brother.
At binigyan siya ng brochure na mabuhay magpakailanman na brochure. Sabi, babalik kami. So inisip niya, sinil ba naman ako para balikan pa o pahalagahan? Pagdating ng next week, binalikan siya nung dalawang brother. May kasama ng isang babae, si Pauline, isang bagong dating na misyonera doon sa Sierra Leone. At ano ang nangyari? Minahal siya ni Pauline, tinulungan sa pag-aaral ng Biblia, matyaga. Ano pa, tinawag nga niya itong parang ikalawang ina. Nakadama siya ngayon na, parang gusto kong dumalo sa pulong ninyo. Kaya lang, paano niya gagawin yun? Kailangan niyang maglakad o gumapang doon sa kanilang bahay hanggang doon sa kanilang gate at doon sa daanan na kung saan may sasakyan bago dumating sa Kingdom Hall. Kaya nung unang pagkakataon na dadalo na siya, ang sabi ng kanyang nanay at ng mga kapitbahay, pinipilit ka lang nito ng babaeng ito, tinuturo si Pauline. Pinipilit ka lang, kahit ayaw mo. Kaya tinanong siya ni Pauline, gusto mo ba talagang sumama sa pagpupulong? Sabi niya, oo, ito lang ang pinakamabuting bagay na magagawa ko. Kaya't gumapang siya mula sa bahay patungo sa kalsada, nakasakay ng taxi, at mula doon sa taxi pagbaba, kinakarga ng mga brother paakyat ng Kingdom Hall. At lagi niyang ginagawa ito kahit umuulan at malaking hamon sapagkat maputik, gagapang ka o gumagapang siya doon sa putikan para makarating lang sa taxi. At patuloy niyang ginagawa ito at regular siyang dumadalo sa pulong. Kasi noon wala namang Zoom. Isipin kaya natin magsusum kaya siya kasi gagapang sa putik. Pero talagang gumagapang siya sa putik, makadalo lang sa pulong. Hanggang sa namailathala noong 1985 ang kanyang buhay sa yearbook, nalaman yung kalagayan niya, isang kapatid sa Switzerland ang tumulong sa kanya, binigyan siya ng isang wheelchair na yung kamay, nasa kamay yung pagmamaniobra dito, o yung pinakamanibela, naging madali sa kanya na kumiklos at dumalo sa pulong. Although may hamon pa rin. Pero ganito ang sabi niya, tinulungan ako ni Jehovah na malampasan ang maraming problema at mahihirap na sitwasyon. Palagi siyang nagbibigay ng tulong sa tamang panahon. Talagang napakasaya ko at lagi akong nakangiti kasi mula sa napakababang kalagayan kung saan gumagapang ako, iniangat ako ni Jehovah. Ano yung pinapakita nito? Tandaan natin na ang ating kalagayan o ating kaligayahan ay hindi nakadepende sa ating kalagayan. Ulitin natin, hindi nakadepende sa kalagayan natin ang sayang na ibibigay ng paglilingkod kay Jehovah. Kahit mahirap ang kalagayan natin, maaari tayong maglingkod kay Jehovah. Kahit iba't ibang sitwasyon natin, napakarami tayong problema, maaari tayong maging masaya sa paglilingkod sa Diyos ni Jehovah. Kaya't ano ang dapat natin bigyan pansin? Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon upang purihin ang Diyos na Jehovah. Sapagkat siya mismo ay tumutulong sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Ang nakalulungkot, karamihan ng mga tao, sila ang umiiwan kay Jehovah. Pero tandaan natin tulad doon sa ating inawit kanina, na maraming ginagawa si Jehovah para sa iyo. Hindi para sa ating buong grupo lang na para bang ang sinasabi ay, papansinin lang tayo ni Jehovah kapag tayo kasama ng isang group. Paano kung pag nag-iisa na ako? Mahalaga pa kaya ako sa Diyos ni Jehovah? Tandaan mo, ikaw, bawat isa sa atin, tinulungan ng Diyos ni Jehovah at inakay niya sa kanyang bayan. May nakita siya mula sa puso mo na karapat-dapat upang maglingkod sa Kanya. Kaya't ikaw ay mahalaga sa Diyos ni Jehovah. At tingnan pa natin ang bagay na ito. Awit, muli sa 100, ang taludtod ay 5. Awit, 100, ang taludtod ay 5. Dahil si Jehovah ay mabuti, ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan, at ang katapatan niya ay mananatili sa lahat ng henerasyon. Para manatiling masaya, mag-focus sa mabubuting bagay na ginagawa ni Jehovah ngayon
at sa mga pagpapalang ibibigay niya sa atin sa hinaharap. Sa katunayan, tinutulungan tayo na repasuhin lagi yung mga ginawa na ng Diyos na Yehova sa kanyang bayan noon. Lahat ng tulong, pagpapala niya sa bansang Israel, sa sinaunang Kristiyano, minumungkahi sa atin na ito'y laging repasuhin. Yun yung mga ginawa niya noon. At gayon din, yung mga ginagawa niya ngayon. Paano niya tinutulungan ang kanyang bayan na malampasan ang iba't ibang pag-uusig? Halimbawa, sa bansang Russia. Alam natin na talagang mga kapatid doon ay pinag-uusig, tinatawag silang extremist. Ibig bang sabihin ang mga lingkod ni Yehova doon sa Russia at iba pang bansa na pinag-uusig, hindi na sila masaya? Baka naalala niyo ang binanggit ng isang lupong tagapamahala na hindi man natin eksaktong alam kung paano sila tinutulungan ngayon. Hindi lagang recorded ang bawat ginagawa sa pagtulong sa bayan ng Diyos o sa mga pinag-uusig ng mga bansa. Isang bagay ang tiyak, hindi sila pinababayaan ni Yehova at lagi silang masaya. Sa inawit natin kanina, pinaalala, ang tapat na pag-ibig ni Yehova ay walang hanggan. Ito ay hindi mabibigo. Hindi kailanman binibigo ni Yehova ang tapat na mga lingkod niya. At sa katunayan, sa pamagitan ng kanyang kaharian, aalisin niya na ng lubusan ang lahat ng problemang nagpapahirap sa atin sa ngayon. Bagaman sa hinaharap pa lang iyon, sa hinaharap pa mangyayari ito, ngayon pa lang ay pwede na tayong masayahan sa lahat ng gagawin ng Diyos na Yehova sa hinaharap. Isipin ang buhay na walang pagkakasakit. Isipin ang buhay na walang mga problema. Walang namamatayan ng mahal sa buhay. Sa katunayan, ang pag-asa ng pagkabuhay muli ay isang paraan ng pagpapakita ng Diyos na Yehova ng pag-ibig sa ating lahat. Kaya sa selebrasyon ng memorial bawat taon ay talagang pinapakita ang dalawang pinakadakilang pag-ibig. Ang pag-ibig ni Yehova, alapat inilaan niya ang kanyang bugtong na anak upang maging kaligtasan sa lahat. At si Jesus bilang kanyang minamahal na anak ay mapagsakripisyo at nagpasakop, naging masunurin sa kanyang maibiging ama. Ano ang ginawa? Ninais ni Yehova na tulungan ang mga tao at yun din ang gusto ni Jesus. Kaya't inialay niya ang kanyang buhay. Ano dapat ang maging epekto nito sa atin? Pinapaalalahanan tayo na hindi na tayo mabubuhay sa ating sarili. Mabubuhay na tayo para sa Diyos na Yehova at sa kanyang inatasang hari, ang Panginoong Hesus. Kaya tayo bilang mga lingkod ng Diyos na Yehova, anong ginagawa natin? Ginagawa nating huwaran ang pamumuhay ng Panginoong Hesus. At hindi pinapahintulutan ang anumang mga bagay ng sanlibutan ito ang makahadlang sa pag-ibig ni Yehova sa atin. At maraming iaalok ang sanlibutan. Siyempre, pupunuin tayo ng problema sa sanlibutan ito. At mga suliranin at mga pag-uusig. At ang isa na ginagawa naman ng kaaway, lilibangin tayo. Lilibangin tayo sa iniaalok ng sanlibutan ito. Baka sa di natin namamalayan, ang ating panahon ay nagugugol na saan? Sa mga libangan na ginagamit upang alisin yung ating focus sa mas mahalagang bagay. Anong ginawa ng Diyos ni Yehova dahil sa pag-ibig niya sa atin? May katapat yung paglilibang. Nariyan yung jw.org. Nariyan ang JW Library natin. Ang lahat ng mga video, nariyan na rin upang tayo ay tulungan, alawin at gabayan. At hindi napapagod ang bayan ng Diyos upang tayo ay tulungan na maging masaya. Sa katunayan, dahil tayong lahat ay membro ng kongregasyong ito. Anong ginawa niya? May nagpapastol sa atin. Tayo ay pinaglaanan ng maibiging pastol sa kongregasyon upang tulungan tayo na laging maging masaya. Hindi aalisin ng mga elder ang problema natin kung paano hindi ito aalisin ni Yehova. Pero tinutulungan tayo sa espiritual na paraan. Binibigyan ng maibiging paalala. At bakit tayo makakaasa na makikinabang tayo sa kanilang tulong? Dahil inilaan tayo, sila ng Diyos na Yehova sa atin. Kaya kung tayo ay makikipagtulungan, masunurin at maibiging mapagpasakop sa ating mga nangangasiwa sa kongregasyon, hindi sila magbubuntong hininga, sila mismo magiging masaya kasama natin. Nais nating ipaalala sa lahat na maraming maitutulong ang
paglilingkod kay Jehovah ng may katapatan. Kaya't pagkakataon natin na patunayan kay Jehovah ang pag-ibig natin sa Kanya. Manatili tayo na laging ginagawa ang nakalulugod sa Diyos ni Jehovah. Kung paanong pinapasaya tayo ni Jehovah, pagkakataon naman natin na pasayahin din ang Diyos ni Jehovah. Gawin natin ang ating buong makakaya upang manatiling tapat sa Kanya. Kung ito'y hamon, manalangin na tulungan niya tayo na manatiling tapat at gawin ang kalooban ng Diyos ni Jehovah. Kung tayo'y mananatiling tapat at maglilingkod tayo, matutupad ang binabanggit ng Gawa 20:35. Kapag nagbibigay ka, ikaw ay sasaya. Hindi mo pwedeng kontrahin ang formulang ito. Tama lagi ang formula na iyan. Kapag nagbibigay ka, ikaw ay sasaya. Kapag nagbigay tayo ng mabuti sa kapwa, lagi tayo magiging masaya. Nang walang kapalit, lagi tayo magiging masaya. Kung maglalaan tayo ng panahon upang pag-aralan ng salita ng Diyos ni Jehovah, magsasakripisyo para sa pampamilyang pagsamba, kasama ang pamilya, lagi kang magiging masaya. Kung tutulong ka sa kapatid sa kongregasyon, sa mga may edad, kung isa kang kabataan, tumulong ka doon sa kapatid na ang ginawa mo ay kahit sa gadget lang. Tinulungan mo siya kung paano gumamit ng gadget. Siguro nung panahon ng pandemic, nagawa niyo ito. Hindi ba't naging masaya kayo? Kasi nakakaalinsabay ang mga may edad sa pagpupulong. Naglalaan ka ng panahon upang dalawin ang mga may sakit. Naglaan ka ng panahon kahit wala kang maibigay na pera dahil wala kang pera. Ikaw pa rin ay nagiging masaya. At kapag ginawa mo ang lahat ng ito, lagi kang magiging masaya kahit maraming problema. Kaya tunay naman, tama yung ating pahayag sa ngayon na maaari kang maglingkod sa Diyos ng may masayang puso. Isang magandang umaga sa inyong lahat.